Pinag-aaralan natin sa mga eskwelahan ng mga mapa. Ilan pa nga sa makikita nating lugar dito ay minsang kabilang pa sa ating mga travel goals. Pero ang hamak na mapa, pinagmumulan din ng kontrobersiya sa kasaysayan. Kagaya na lamang ng sa pag-aagawan ng teritoryo na ang nagiging batayan ng marami ay ang mapa. Ito ang pinakamatibay na pinanghahawakan ng marami bilang katibayan ng kanilang mga nasasakupan. Gaya na lamang ng pag-anggi ng China sa ilan nating mga teritoryo at pinipilit nilang ito ay parte ng kanilang nasasakupan. Pero isang mapa ang magpapatunay na ang inaangkin nilang teritoryo ay sa atin. Ang mapang ito ay tinaguriang ina ng lahat ng mapa ng Pilipinas na naiguhit daan-daang taon na ang nakakalipas. Atin ang tunghayan ang makasaysayang Murillo Velarde map na magpapatunay na atin ang inaangking teritoryo ng China. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Naging usap-usapan nitong mga nakaraang linggo lamang ang tungkol sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang anumang kasunduan ng Pilipinas sa China kaugnay sa pag-aalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pahayag ito ng Pangulo kasunod ng claim ng China na umunoy nangako ang Pilipinas sa kanilang bansa na aalisin ang sumadsad na barko ng Pilipinas doon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sakali man na mayroon ngang ganitong ipinangako ang sinumang opisyal ng anumang nakalipas na administrasyon, ngayon pa lamang ay pinapawalang bisa na niya ito. Kung matatandaan, una na ring hinamon ng National Security Council o NSC ang China na pangalanan o maglabas ng ebidensya sa sinasabi nilang pangakong ito. Dahil ang China anilang gumagawa ng claim, responsibilidad anila ng China na suportahan ang claims nito ng ebidensya. Yaman din lamang na napag-uusapan natin ang tungkol sa pinag-aagawang teritoryo. Alam mo ba na may isang matandang mapa ang Pilipinas na nagpapatunay na sa atin talaga ang ilan sa mga inaangking teritoryo ng bansang China? Ito ay ang may tuturing na pinakamatandang mapa sa Pilipinas na nilikha pa noong 1734. Ang Murillo Velarde map ay hango sa pangalan ng isang paring Jesuita na si Padre Pedro Murillo Velarde. Ang Carta Hydrographica Iconographica de las Islas Filipinas Manila 1734 o ang 1734 Murillo Velarde map ay nabili ng isang businessman na si Mel Velarde sa isang auction sa halagang 12 million pesos at idinonate sa pamahalaan. Malinaw na makikita sa mapang ito na kabilang sa Pilipinas ang Panatag Shoal o Scarborough Shoal na ang dating pangalan nito ay Panakot. Ang naturang teritoryo ay hindi makikita sa kahit anong sinaunang mapa ng bansang China. Ang Mapa de las Islas Filipinas o mapa ng mga isla ng Pilipinas na nilikha ni Padre Murillo at inilimbag noong 1734 ang itinuturing na ina ng mga mapa ng Pilipinas at pinakatanyag na mapa na naglalarawan sa bansa. Noong 1732, inatasan ni Gobernador General Fernando Valles Tamon ang Jesuitang pari na si Murillo na gumawa ng isang mapa ng kapuluang Pilipinas. Iniukit ito ni Nicolas de la Cruz Bagay na inilarawan sa ilalim ng mapa bilang Indio Tagalo o Katutubong Tagalog at isang maestrong manlilimbag, mahusay na taga-ukit at tapat na kaibigan. Iginuhit ng isa pang Pilipino, si Francisco Suarez, ang 12 munting dibuho na naglalarawan ng mga eksena sa bansa. Inilimbag ang isang mas malit na bersyon ng mapa noong 1744 at inilathala sa kasaysayan ng probinsyang Jesuita ni Murillo noong 1749. Nawala ang mga plate ng mapa sa panahon ng pananakop ng mga Ingles sa Maynila noong 1762 hanggang 1764. Noong 1934, sa isang monograph na gumugunita sa ika-200 taon ng mapa, itinala ni Padre Miguel Selga ang 125 mahalagang isla na makikita sa mapa.
Nitong 2012, naibalik ang mapa ni Velarde sa kamalayan ng sambayanan dahil sa alitan ng Pilipinas at China sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Isang kumpol ng mga bato at maliliit na isla sa dagat kanlurang Pilipinas o dagat timog China malapit sa lalawigan ng Zambales. Inilalarawan kasi ng mapa ng Panatag na dati tinatawag na Panakot o Baho de Masinloc bilang bahagi ng Pilipinas. Ginamit ito ng mga pinuno at ng media ng bansa bilang patunay na lehitimo at makasaysayang pagmamay-ari ng Pilipinas ang Panatag. Noong 12 ng Hulyo 2016, sa issue ukol sa West Philippine Sea, nagdesisyon ng Permanent Court of Arbitration ng pabor sa Pilipinas dahil sa napakaraming ebidensya na isinumite ng ating bansa na nagpapakitang atin ang teritoryong inaangkin ng China. Binanggit sa naturang pagpapasya ang mga sumusunod. Ang 9-dash line na ipinoprotesta ng China ay walang bisa. Ang mga teritoryong inaangkin ng Pilipinas ay hindi sumasapaw sa teritoryo ng China. Nilabag ng China ang soberanya ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zones o EEZ nito sa pamamagitan ng paghaharang sa mga Pilipinong mangingisda at sinira ng China ang kapaligiran sa mga pinag-aagawang teritoryo dahil sa pagtatayo nito ng mga artificial islands. Ang inaangkin lamang ng Pilipinas ay ang bahagi na tinatawag nitong West Philippine Sea na pasok sa EEZ nitong 200 miles pandagat, ang Kalayaan Island Group at ang Scarborough Shoal, hindi ang buong South China Sea. Ang 1734 Velarde Bagay Map na tinaguriang Mother of all Philippine Maps ang isa sa mga ebidensyang ginamit ng Pilipinas upang maipanalo ang kaso. Nakalagay sa mapa na ito na ang Spratlys na ang tawag ay Los Bajos de Paragua sa mapa at Paragua ang dating pangalan ng Palawan at ang Scarborough Shoal na ang tawag ay Panakot sa mapa ay sakop ng ating teritoryo. Mayroong karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang ilang ebidensya na magpapatunay na atin ito. Una, magkaiba ang West Philippine Sea at South China Sea. Ikalawa, nasa jurisdiksyon ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ikatlo, mayroon tayong mapang magpapatunay na atin ito. Ikaapat, mas malapit ito sa Pilipinas kumpara sa China at wala ring batayan ang 9-dash line ng China. Ngunit ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang paninindigan sa bansa sa pamamagitan ng pagharap sa korte at paglalahad ng mga ebidensya kahit alam nilang delikado ang kanilang buhay dito. Ito'y dahil humantong na sa puntong pati ang mga mangingisda natin ay pinakikitaan ng mga Chinese ng hindi magandang pakikitungo kahit wala naman silang ginagawang mali. Kaya't napilitan ng mga opisyales ng Pilipinas na maghain ng reklamo ukol sa usaping ito. At dito ay naghain sila ng kanya-kanyang hinaing ukol dito at nagbahagi din sila ng samot-saring ebidensya na dedepensa sa kanila. Ang pagkapanalong ito ng Pilipinas laban sa isang malaking bansa tulad ng China ay nagpapakita na kaya nating harapin ang ating kalaban at ipaglaban ang nararapat para sa atin. Hindi madaling makipagtunggali sa mga bansang mas malakas at mas malaki sa atin. Para sa kaalaman ng lahat, ang West Philippine Sea ay isang grupo ng mga isla na inaangkin ng Pilipinas at China dahil sa potensyal na likas na yaman na makukuha rito. Naniniwala ang China na matagal ng kanila ito sapagkat sila umano ang nakakita at nagpangalan sa lugar. Depensa naman ng Pilipinas, matagal nang napabilang sa bansang West Philippine Sea bilang bahagi ng Zambales. Isa umanong mapa ang nalimbag noong 1734 ang nagpapakitang parte ng probinsya ang nasabing isla. At noong 1465, nakapaglagak din tayo ng watawat at nagtayo ng parola doon. Iminungkahi ng isang mambabatas na ituro sa mga estudyante mula elementarya hanggang kolehiyo ang sitwasyon at karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea na inaangkin ngayon ng China. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares noong 2016, tulad ng ginagawa aniya ng China, kaya lahat ng mga Chinese nationals ay pinaniwala na lahat ng isla sa South China Sea kasama na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng kanilang bansa. Ayon sa mambabatas, hindi tulad ng China, hindi alam ng mga batang Pinoy ang sitwasyon sa WPS. At ano ang hawak na karapatan ng Pilipinas sa mga nabanggit na isla. Dahil dito, panahon na umano na ituro mula sa elementarya, lalo na't hawak ng Pilipinas ang mga dokumento na magpapatunay ng karapatan ng Pilipinas sa mga isla sa Spratly Islands. Kabilang na sa mga education materials kung sakali ay ang United National Convention on the Law of the Sea na nagsasaad na ang 200 nautical miles mula sa pampang ay pag-aari ng isang bansa dahil sa umiiral na batas ukol sa exclusive economic zones.
Marami rin umanong mga dokumento mula pa noong panahon ng mga Kastila tulad ng mga lumang mapa ng marami sa mga isla sa West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas, subalit hindi ito naituturo sa mga kabataan. Pero sa inyong palagay mga paps, sino nga kaya ang tinutukoy ng bansang China na nakipagkasundo sa kanila tungkol sa pinag-uusapang teritoryo? Bakit tila natatakot silang isiwalat ito at ayaw ipaalam ang pagkakakilanlan ng mga tao sa naturang kasunduan? Sino kaya ang misteryosong mga taong ito? Sige nga, mag-iwan ka naman ng iyong matalinong opinyon o komento ukol sa usaping ito. Salamat po! Pero bago natin tapusin ang video na ito, nais ko lamang i-shoutout ang lahat ng aking mga masugid na tagapanood, lalong-lalo na kay Mark Christopher de Guzman, Japina Years TV, Jojo Torreon 3627, Jerlo Rojas 4970, Rodel Benemerito 3445, Michelle Bermejo 8254, Zamzaming Umayaw mula sa Makagiling, Sultan Kudarat, Marino Aquino 1627, Chris Paladan mula sa Qatar, Luli Jazz at Rodolfo Paano 7292. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood ng aking mga video. Mabuhay tayong lahat! Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!